Patuloy pa nga rin ang pagtaas ng baha kaya naman bumili nga tayo ng bangka at pumunta nga rin kami mga mare sa Guni para mga musta. Dito rin pala natutulog nga sila Kuya Richard nga mga mare para nga bantayan nga rin yung tubig. Mahirap na kasi andito rin talaga yung mga alaga nga natin. Bali yung baboy pala inuwi mo na nga dito sa atin. Tingnan nyo naman nga at napakarami na naman nga nilang nahuli o diba? Malaking bagay nga sa atin to ngayon mga mare kasi libre nga yung ulam nga natin at tamang-tama nga sa tag-ulan. Yung mga ganitong isda nga masarap nga siyang iprito. Kayo ba mga mare, anong klase nga ng isda ang meron kaya tulad nga nitong tilapia na to? Ito ang malaki na to, ang tawag nga dito ay yung arroyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga mare. Ito na nga mga mare yung sinasabi ko sa inyo at ito nga si tatay gusto nga rin magkabangka kaya ayan binili na nga natin. Bukod kasi doon ay magagamit pa nga natin to dahil napakataas pa nga rin talaga dito nga ng tubig. Nakakatuwa nga lang din kasi sa kabila nga ng mga pangyayaring ganito ay natutuwa naman nga ako mga mare sa sitwasyon natin ngayon. Kasi nung naalala ko nga mga mare mula nga nung bata ako palagi lang talagang ginagawa nga ni tatay na bangka yung balsa. Kahit nga sobrang lubog na nga mga mare yung saging ay talaga kumukuha pa nga siya para nga makagawa nga ng balsa para nga sa ganun meron nga kami panglikas. Pero ngayon nga may bangka na nga rin tayo mga mare at itong ang kubo nga natin hindi mo akalain na kubo. Ano ba naman kasi punong-puno na nga ng tubig mga mare pero yung itik nga natin tuwang-tuwa nga sila dyan at meron naman silang silungan. Pero sana nga humupa na nga para hindi nga masayang yung kubo nga natin. Sabi nga namin pag nga tag-araw na talaga ay itataas nga natin itong parang second floor. Dapat ngayon nagastos na nga natin dito mga mare sa pagpapatambak itinaas ng halang natin to para siguradong sigurado yung sobrang taas. Tapos kapag tag-araw na nga lang tayo magtatanim. Aba eto nga hindi ko alam kung binawas ba nila to sa itik o ano. Ang sarap nga ng ulam nila mga mare. Tingnan nyo naman ginataang itik. Nagsawa na yata sa isda mga mare kasi napakadami rin talagang isda at araw-araw din talaga ulam dito ay isda. Pero nga ngayong gabi special nga ang kain nila dahil masarap ang ulam nga nila ginataang itik. Sila na nga lang din ang pumunta dito kasi nga wala rin naman kami makasama dito. Bukod nga dun mga single naman nga ito mga mare sila Kuya Noli kaya okay na okay nga lang din na nandito nga sila. Kung kinahaponan nga itong sira niyaya ko nga din dito mga mare sa kabilang bahay nga natin. Tiyak nga kapag humupa nga to linisan naman nga ang magiging problema nga natin. Pag talaga kasi baha hindi lang naman tubig ang iniisip natin dahil kapag humupa to mga gamit nga ng mga nabasa. Lalo nga nung naranasan namin yung mga mare talagang napakadami namin gamit na nabasa tulad ng damit, kumot at kung ano-ano pa nga mga mare. At eto nga sa ngayon problema nga natin dito yung mga pananim nga natin na nilubog kasi didilaw-dilaw na rin. Etong lupa nga natin na to mga mare ay kahilera nga lang nito yung lupa nga nabili nga natin at tinitirahan nga natin ngayon kasi ay tinambakan nga namin kaya hindi talaga inabot. Pero kasi eto mga mare hindi nga namin tinambakan kasi hindi naman talaga to binahano ng karaan. O siya eto nga at pupunta nga pala kami sa Haguni at nagulat nga kami ganito pala yung daanan at sitwasyon nga dito. Kaya naman nag-shortcut nga kami dito sa mas mataas nga na daanan at eto nga high tide nga mga mare kaya naman ang ginawa ko naglakad na nga lang ako sira naman ayan. Baka kasi mamatayan mas mahirap na nga kaya hinila na nga lang dahil yung iba nga ganun nga din ang ginagawa. Nakakaloka pa nga mga mare mali nga yung nakuha ko nga na tsinelas kaya naman pilanit ko nga kay Ran. Paano ba naman kada hakbang ko natatanggal nga sa tangkay niya. Pagkapahinga ko nga mga mare eto nga't binuhat ko nga yung anak nga ni Onsay. O ayan mga mare sinagot ko na anak nga po to ni Onsay. Marami nga rin talagang nang mabash nga kay Onsay mga mare pero tingin ko naman lahat naman tayo ay talagang hindi naman natin gusto yung mga ganung bagay. Sadyang si Onsay kasi ay hindi talaga maswerte nga sa pag-aasawa. Hindi man kasi natin hindi paswertehan lang din talaga kapag makahanap ka ng matinong lalaki. Siyempre pagkatapos buntis ka paninindigan ka ganun. Pero aminin nga man natin sa hindi sa panahon ngayon mahirap na nga yung ganun. Pero ang kagandahan naman kay Onsay mga mare kahit malas siya sa pag-aasawa hindi niya naman mga mare pinapabayaan tulad nga ng iba itinatapon. Nandun kasi yung mga magulang na tinatapon nga yung anak sa damuhan kapapanganak pa lang ganun. Sabi ko nga paano nila nasisikmura na umiiyak yung baby. So, sabi ko nga sa inyo kahit nga malas nga itong si Onsay sa pag-aasawa ay mahal na mahal niya yung mga anak niya. Kaya sino ba tayo para manghusga nga sa kapalaran nga ni Onsay? May kanya-kanya kasi tayong buhay mga mare kaya hindi talaga pwedeng ikumpara yung buhay natin sa buhay nga ni Onsay. Nga doon ay nagdala rin pala nga ako ng barley nga sa kanila at eto nga't nakauwi na nga rin kami mga mare. Dahil nga si Gael napakalikot na nga at palagi nauuntog kaya naman eto't naglagay nga rin kami ng headdress. Ito rin kasi talaga ang pinakamurang headdress na nabibili mo nga sa online at pwedeng ikaw na nga lang din gumawa dahil may pandikit na nga ito. Kita nga lang din namin to mga mare sa natulugan nga namin noon na ganito lang ang ginawa nga nila. Akala mo talaga ay sobrang syala. Pero abot kaya nga lang to mga mare lalo na nga kung may anak ka tamang-tama nga at palaging nauuntog. Ito na nga yung kinalabasan
niya mga mare. Ang ganda oh. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.